Pangbabatikos ang inabot ni Sara Diskaya sa kanyang pahayag na wala siyang kakilala sa DPWH kung paano nila nakukuha agad ang mga projects bago pa man mag-umpisa ang isang bidding. Hindi rin maalis sa isip ni Senator Estrada ang mga sasakyan kung paano nila nakuha ang mga luxury cars na ito. Sapagkat kahit sabihin pa nilang 28 units lang ito, taliwas sa unang pahayag na meron silang 40 units, tila ba'y nakakaduda ng mga ginagawa nila sa taong bayan. Naisiwalat rin na may siyam silang construction company na pagmamay-ari ng Diskaya, Alpine Omega General Contractor and Development, St. Gerard Construction and Development, St. Matthew General Contractor and Development, at iba pa. Nagkakahalagang 42 million ang isang sasakyan ni Sara Duterte. Ay mali, Sara Diskaya pala. Mali pala yung mga confidential fund. Anyway, tayo na at magpatuloy. Dagdag pa ni Senator Soto, may smuggled unit rin raw ito. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo That maglokohan will be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just Senator linawin na yung pangalan. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, Si- just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises Ha? and Freebell Enterprises Freebell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes Okay. po. Okay. Thank you. Nasa garahe nyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi nyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi nyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan nyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Freebell Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung puro smuggled ng ang mga sasakyan nito. Undeclared Mercedes-Benz, Porsche Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero yung 2024, yung dalawang Bugatti. For the info.
Salamat po, Minority Leader, May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po. Ang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yon. What else? The Maybach, Maybach, Mercedes. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang- Isa lang po. Oh, ano pa? Pare- Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang Oh, po. what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Opa. O bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? Um, All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo, mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, dun sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start- Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover?
Range Rover po. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabihin mo. Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Okay. Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Mr. Chair. Sir? Thank you. If the motion of Senator Tolpo was recalled, then may I move to cite in contempt all these absent invitees so that warrants can be issued against them, Mr. President, Mr. Chairman. Second the motion. So, there's a motion, it has been seconded that all persons invited and properly served with subpoena but did not appear in today's hearing are all cited in contempt in preparation for the eventual issuance of a warrant of arrest. Thank you, Mr. Chair. Ulitin lang po namin dun sa mga in-invite natin na mga contractors belonging to the initial 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo Para sa ganon, matukoy natin talaga kung sino talaga
ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat magyari. Yung mga projects dapat maproteksyonan ng communities, ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na marami na kaming kinausap na mga ehensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang pinatutupad na, kayo po'y kanilang tinutugay-gayan na mapipris po ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng outlook sa immigration. Sa mga kapatid, lahat po ng maahensang dapat nakausapin nandyan na. Ang pick-up, nakahanda po kayong iparevoke lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWH may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang maingganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan sa tulong ng Insurance Commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg, magturo na kayo. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at ang buhay ng aming pamilya.